Hi guys! Good morning! And for today's video, ipapakita ko po sa inyo yung lakad ko ngayong araw. Pupunta nga po pala ako sa pinaka-main office ng labor insurance dito sa Taiwan. Magpapasa po kasi ako ng maternity benefits or Laopao na tinatawag. At ayan, nasa MRT na nga po pala ako. Pero nagbus muna ako bago pumunta dito kasi natamad ako maglakad, sobrang init. Tapos nasa yellow lane nga po pala ako ng New Taipei Industrial Park na station. At after 4 stops po ay nasa Panchao na ako. Doon po kasi yung pinaka-main office ng labor insurance dito sa Taiwan. Actually po, yung inaayos ko ngayon ay for update na lang kasi nga last year pa sila nakapagpasa ng requirements. Almost 7 months na, hindi pa rin dumadating yung pera nila. Ang unang process po kasi ng owner ng documents na inaasikaso ko ay pinasa niya sa friend niya yung documents. Then yung friend niya ay pinasa sa labor and then nag-update yung labor na kailangan ng more documents for verification ng weeks ng baby. Around July or August 2023 niya pinasa yung papers niya and then until ngayon wala pa rin yung pera niya kasi mostly nasa 17 to 21 days lang dumadating na yung pera pag okay lahat ng papers. So sabi ko sa kanya, ipadala niya lang sa akin lahat ng documents. Then ako na bahala mag-asikaso lahat dito sa Taiwan. Kasi nga po si ma'am ay umuwi na ng Pilipinas. At update lang po, nandito na ako sa labor insurance. So pagpasok nyo dyan ng pinto, kukuha lang po kayo ng number, sabihin nyo lang ay for Laopao. Tapos alam na yun ni ate. Tapos meron din namang Pinoy na nag-a-assist dito. Tapos ayan, kompleto naman na yung documents ko. Tapos lagi akong may dalang tumbler kasi nga gusto ko laging nagiinom na ng tubig. Tapos ayan, meron kasi dito laging lagay ng mga ganyan, no, yung kuhanan ng tubig. Pagpunta ko nga po ay medyo madami ding tao. Pero okay lang kasi ang dami namang window na nag-a-assist dito. Tapos tinawag na nga ako, tapos in-accept na yung papers ko. Tapos ayan, may tatak na sila. So every time na nagpapasa ako ng documents, ay pinipicturean ko yung tatak nila para proof din dun kay ma'am na napasa ko na yung papers niya. After ko nga po mapasa lahat ng documents na kailangan, tapos natatakan na, ay lumabas na rin ako, dumiretso na dito sa sakayan ng train kasi nga may pupuntahan po ako. Nandito na nga po pala ako sa may Panchao local train na station. Ayan, nag-aantay na lang ako ng train. Bababa nga lang pala ako sa Yingga Station. At kapag nasa exit platform na po kayo, kanan lang po kayo, yung Wenhua Road po ang piliin nyo. Nag-taxi na nga po pala ako doon papunta sa pinakasalon nila. Medyo matagal din kasi yung bus. Nagpababa nga lang ako sa McDo, tapos dumiretso ako doon sa kanto, tapos sinanap ko lang yung pulang pinto. Sa third floor nga po pala yung pinakasalon. So bago ka po aayusan ay may mga itatanong sa inyo tungkol sa ginawa nyo sa buhok nyo, kung nagpakulay ba kayo, nagpa-bleach, kung ano yung mga ginawa nyo para alam nila kung paano aalagaan yung hair mo. So, ina-explain din nila kung bakit nagkakaroon ng hair fall, kung bakit nagkakaroon ng maraming dandruff, kasi nga daw, yung hangin dito sa Taiwan ay malagkit. Tapos, alam nyo ba, ang bait dito kasi tuturuan kayo kung paano ang proper na pagplansya ng buhok, proper na pag-blower, tapos yung init ng plancha. At after nga po, may imbestigahan kung ano bang pinagagawa ko sa buhok ko. Ayan, hinugasan na pala ni madam yung buhok ko. Tapos, eto nga po, nilalagyan na nila ng gamot. Yung nag-a-apply nga po pala sa buhok ko ay Taiwanese siya, tapos hairstylist daw siya, sabi ni madam, and then engineer din doon sa trabaho nila. Habang ngayon naayos yung buhok ko kanina, ay may kinukulayan din sila. Ang galing magkulay, lalaki naman yung kinukulayan nila. Ang ganda ka mo ng result. At ayan nga po, tinuturuan ako kung paano mag-blower. Dapat daw sa tip lang siya, wag yung palobo, yung dito sa ilalim, wag daw pag ganun, kasi magbubuhaghag daw yung hair, magiging layon daw. Tapos tinuruan nga din ako kung paano magplansya para hindi maging buhaghag yung buhok ko. Tapos ayan nga, napansin nila sobrang nipis na yung buhok ko kasi nga ang daming naglalagas. Tapos gusto nga din nila sana kulayan yung buhok ko, kaso ayaw din talaga ng asawa kung may kulay yung buhok ko. Si Jay kasi mas maalaga pa yan sa buhok ko, ayaw niyang kinukulayan ko kasi nga daw nasisira. At eto nga po pala yung buhok ko before na i-reband. Actually straight naman talaga yung hair ko, ayaw nga galawin nila, ayaw nilang i-reband, gusto nila ikulayan na lang at saka hair treatment. Kaso nga gusto ko talaga reband, kaya ito na yung result. Thank you po madam at saka si sir. Sa gusto pong magpa-ayos kay madam, comment down below po, ibibigay ko yung contact information. Hanggang dito na lang. Please don't forget to like and follow. Bye-bye!